Ombudsman Conchita Carpio Morales dito po sa Senado para ipagpatuloy po ang kanyang pag-testify dito sa impeachment trial. Dumiretso po ang sasakyan niya dito sa entrance sa gilid po ng Senado. Yun po usually ang pinapasukan ng mga senator judges. Maya-maya po ay papakinggan natin ang pagpapatuloy ng kanyang testimonya patungkol pa rin dito sa mga dollar accounts at mga datos mula sa AMLA. Samantala, Lead Prosecutor Tupas, nakita niyo po for the first time ba kahapon itong dokumentong ito? Kami for the first time, yes. Ano po ang reaksyon niyo? Tulad ng reaction mo rin, siguro. 17 pages, di ba? $58 million yung in and out na total transaction. 28 million ang deposit, 30 million ang withdrawal. Ang peso account, around 200 plus million. So, kung ano yung reaction mo, reaction ng buong bayan, yun yung reaction ng prosecution. Subalit nasabi nga ni Congressman Erin, sir, na nakatanggap na daw si Speaker Belmonte ng kopya nitong report na to. Sir, last week, ano? Last Friday. Sabi po ng Speaker kanina sa press conference, dahil sarado yata yung Kongreso, wala mapuntahan yung apat na representatives ng Ombudsman, pinuntahan po siya sa kanyang bahay, no, para ma-receive itong sealed envelopes, no? Makapal raw mga annexes. So, ang ginawa po ng Speaker sa kanyang paglalahad kanina, hindi po niya binuksan kaagad hanggat umabot po sa Lunes, the first official working day, para officially ma-record yung pagtanggap ng mga dokumentong ito. And then, he waited for Majority Floor Leader Boyet Gonzales to arrive. And in the presence of Boyet, no, binuksan nila para makita kung ano yung laman. At doon nga, may kopya rin po ng AMLA report tungkol sa transactions po ng ating punong maestrado. So, pwede niyong paki-explica sa publiko, SOP ba itong gawain na to? Well, kung titignan nga po natin, kung ang pinag-uusapan kasi natin, impeachable officer, kung ang pagtingin po ng ombudsman, kailangan muna ma-impeach yung officer bago sampahan ng kaso. This is the natural route na kailangan sundan, no? Pwedeng pinag-isipan ng ombudsman, hindi natin alam kung anong mangyayari sa pending impeachment case, no? Pero handa rin mag-share na siya ng mga documents sa House of Representatives. Pwede na rin niyang i-forward itong mga dokumento na nakuha na po niya. Ano pong magiging aksyon ng Kongreso dito sa natanggap ng mga impormasyon na ito? Gayong meron naman pong impeachment trial na nagaganap. Depende yan. Usually, ang ginagawa ng Congress, pag natanggap ng Speaker, kakalenda, i-refer yan sa proper committee. At ang proper committee niyan is the Committee on Justice. So, hindi ko alam kung anong dokumento yon, kung pareho yon, or magkaiba. At gusto ko lang idagdag lang, para clear, gusto ko lang magdagdag, yung mandato kasi ng Ombudsman is, under the Ombudsman Act, is to investigate an impeachable officer for purposes of filing an impeachment. At kung yan ang mandato, mula nung may impeachment na ngayon, there's an ongoing impeachment, at kung yung subject matter, yung properties. Diba? Yung clear tayo na yung 10 million, hindi nakalagay yun sa complaint. Pero, yung accounts, kasama yon sa Article 2 of the impeachment complaint, which is non-inclusion of properties in the SALN. Kaya tingin ko, wala doon, clear doon yung mandate ng Ombudsman. Congressman Tupas, kahapon po ay nag-succeed ang prosecution na nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens itong pagdating ng Lead Defense Counsel na si dating Associate Justice Serafin Cuevas. Unti-unti na pong nagdadatingan dito sa loob ng Senate building ang mga key personalities na kalahok po dito sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Balikan ko lang itong tanong ko kay Congressman Tupas. Congressman Tupas, kahapon po ay nag-succeed ang prosecution na mailabas pa rin itong mga nakalagay dito sa report ng AMLA na hawak ng Ombudsman, gayong hinarangan ito ng depensa. And the last few days po ay naging maganda rin ang cross-examination ng prosecution. Ang tanong po ng taong bayan, bakit ngayon lang? Tingin ko, simula nung umpisa Kaso alam mo, yung umpisa, isa lang naman, ngayon alam na namin, no? Alam na naman bakit isa lang yung strategy ng defense. Ano yung strategy ng defense? Objection, Your Honor. That's their strategy. At naging technical yung impeachment tribunal nung mga umpisa.
Kaya nahirapan yung prosecution mag-present. Pero lahat ng ebidensya ng prosecution na ipresenta namin. Lahat ng ebidensya namin, na-offer namin and admitted by the impeachment court. Except, Yung dollar. hindi, except una yung dollar, kasi nag-TRO, at yung PAL. Diba? Kasi kung for reasons that we don't know. So, pero lahat to na ipaso ng prosecution. At tingin namin, yung very solid evidence, yung aming na ipasok na dito. Pero in this case po ba, na pag nagpresenta kayo ng mga rebuttal witnesses or pagdating ulit ng oras ng prosecution, mag-file kayo ng motion na buksan ng dollar accounts ng Chief Justice? Do you think there's still a need? Kasi pag tinignan mo yung documents doon, sa documents from AMLAC, ang doon yung $5 accounts ng PS Bank. Yun yung dating ipinisinta nyo. Yes. Yun eksakto, no? In fact, 6 nga 6 doon sa documents, akala 5 lang. So, tingin ko ito na yan na andito na yung documents. Probably kung kailangan yung ibang, kung kailangan yung bangko, kung kailangan yung AMLAC, it depends on the defense. Kasi sa kanila ito, presentation nila ngayon ng evidence, hindi naman amin. But is there still a need for rebuttal, Congressman Eric? Well, we will still have to discuss about it. Pero kung titestigo po ang ating punong maestrado at handa po siyang sagutin ang lahat at buksan ng kanyang dollar accounts, no? Para makita ng impeachment court, baka hindi na kailangan magkaroon pa ng rebuttal evidence. Basta maging tapat po siya, makatotohanan yung kanyang testimonya, at buksan niya yung dollar account niya. Tingin ko, that will be the end. No? Yeah. Tingin ko, karagdagan doon, bilang chief prosecutor, tingin ko naging matagal na ito sa what is necessarily needed para sa isang trial. At kami naman, gusto namin matapos ito ng sa lalong madaling panahon. And kung hindi kailangan ng rebuttal evidence, definitely we will not proceed. May siguro puntahan din natin yung statement ng defense. Is there anything that you think na may makakapag-debunk sa statements ng ombudsman kahapon? Na kahit anong sabihin nila to debunk whatever was said about the dollar accounts na Anong amounts? remedy ng defense for the testimony of the ombudsman yesterday? Di ba dapat silang tanongin nyo? Kasi ayaw naman tulungan sila. Hindi, ako sasagot. I-presenta na rin si Chief Justice Corona. So you think that's the only legal remedy? That's the only legal Sabi nila, remedy. ipipresenta nila. Sabi nila, we'll wait. We'll wait for that. Pero pansin na nag-absent si Attorney Roy, no? Na mismo siya nagsabi na if the ombudsman will testify, sure boss, si Chief Justice ay magsasabi. No comment kami. Puntahan natin yung policy-wise aspect nito. Ano po yung mga pwedeng amyendahan sa AMLAC, Congressman Eric? Well, baka kailangan mas may ngipin ng AMLAC. It should not only be tracking. No? Kailangan bigyan na sila ng automatic power to hold certain accounts for them to investigate. Kasi ang nangyayari ngayon, tracking lang sila, tapos they will have to go to court to secure a freeze order. By the time they get to court, nawi-withdraw na yung gusto nilang i-freeze. So, doon sa aspeto nun, kailangan pag-aralan na mabuti. And I think this is one of the questions raised by the International Anti-Money Laundering Task Force na kailangan pag-aralan na mabuti. Lumalabas po dito sa impeachment trial na ito yung mga weaknesses po or loopholes sa sari-saring batas. Ito pong batas sa SALN, itong batas sa AMLAC. Matapos po itong lahat na ito, balak po ba ng Kongreso na aktuhan itong mga nakita niyong mga weakness sa mga batas? Definitely. Definitely, pagkatapos nito, balik kami sa aming normal na buhay dun sa Kongreso. And definitely itong mga batas na to ay pagtutunan ng pansin ito. Lalo na kami sa Committee on Justice. Lalo na yung usapin tungkol sa foreign currency deposit law na matagal nang pinag-aaralan ngayon na dahil nga merong pananaw ng iba na dahil may bank secrecy sa dollar deposits, no, hindi dapat Doon nila nilalagay. hindi dapat ganun yung sitwasyon na yun. Tingin ko una-una na amenda namin yun. So sa tingin niyo ba, ang susunod na maging tanong namin ay matatapos ba ito by end of May? Or before June 7? Definitely before June 7. Before June 7. Ako naniniwala ko, definitely. End of May, malaking possibility. Pero kasi, hindi natin alam baka patawagin yung AMLAC. Ilang araw rin yon. Baka, hindi ko alam
kung sino pang gusto nilang witnesses. Si Chief Justice, tingin ko, 2 araw na at Dalawa, least. tatlong araw. Tatlo, di ba? 3 araw or 1 linggo. But definitely, on or before June 7 matatapos ito. Sa tingin niyo po ba, Congressman Erin, itong testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales is enough to really solidify the $10 million account? So kinakailangan pa rin itong yung mga nagdemanda, nag-file ng complaint before the Ombudsman? Well, hindi na kailangan yung mga nagdemanda. Kagaya na sinabi ni Ombudsman na Morales kahapon, wala naman sa reklamo nila yon. So, I think their testimonies can be can be left out already and should not anymore be taken. Ang nakikita ko nga dito ay yung usapin nga tungkol sa kung kailan talaga uupo ang ating punong maestrado. At ito yung